programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Ang paglalakbay ng pagkakasunduan at pagsasakripisyo. Tapos na ang kasong nagbigay ng matinding pagsubok sa pamilya ni Mia, pati na rin sa mga kapatid niyang sina Tomas at Ramon. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagkakagulo, si Mia na ang nagpasya upang magbitiw sa laban. Siya na mismo ang sumuko, hindi dahil sa takot, kundi dahil mas pinili niyang magkaayos sila bilang pamilya kaysa magpatuloy sa isang laban na maghahatid lamang ng pagkasira sa kanilang relasyon. Ang pinakamahalaga kay Mia ay ang kanyang pamilya at hindi ang yaman na maaari nilang makuha mula sa mana. Pagkatapos ng kaso, agad na umuwi si Mia sa kanilang bahay at nagpasya ng magtungo sa probinsya upang magbagong buhay. Nais ni Mia na magsimula muli ng tahimik at malayo sa lahat ng problema. Ngunit hindi inaasahan ng lahat ang isang huling pagtatangka mula sa mga kapatid ni Mia, sina Tomas at Ramon. Nagtaka sila kung bakit aalis si Mia at nang malaman nilang magbabalik probinsya ito, nagdesisyon silang pigilan siya. Sa kabila ng galit at tampo, napagtanto ni Tomas na may katotohanan sa sinabi ni Ramon. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa anumang yaman. Dito nagsimula ang kanilang pagkakasunduan. Ang puso ni Tomas ay nagbago. Pinili niyang kunin si Mia sa kanyang bahay upang alagaan ito, pag-aralin muli at bigyan ng pagkakataong tapusin ang kanyang mga pangarap. Habang ito ay nagaganap, labis ang saya ni Lilet na makita ang pagkakasunduan ng mga magkapatid. Para kay Lilet, ito ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakaroon ng mas matibay na relasyon at pagkakaisa ng pamilya. Sa kabilang banda, nagpatuloy ang hidwaan ni Lilet at Era habang ang mga kapatid ni Mia ay nagkakasundo. Si Lilet naman ay patuloy na naglalakbay sa landas ng pagpapatawad kay Era. Nais ni Lilet na magkaayos sila, ngunit nahirapan siya sa pagtanggap ng hindi pagkakaintindihan na dulot ng mga nangyaring sitwasyon sa nakaraan, tulad ng pagpapa-freeze ng mga assets ni Attorney Meredith sa kanilang pag-uusap. Humingi ng tawad si Lilet, ngunit hindi pa rin matanggap ni Era ang kanyang mga paghingi ng tawad. Sa kabila ng lahat ng ito, naging emosyonal ang kanilang pag-uusap. At sa huli, si Lilet ay naiwan ng malungkot, nag-iisa at naglalakbay pa rin sa landas ng pagpapatawad. Habang nangyayari ito sa Keystone, napansin ni Trixie ang matinding pagod at emosyonal na kalagayan ni Era. Nais ni Era ang pahinga at si Atty. Renan ay nagbigay ng pahinga upang mag-recharge siya. Sa mga oras na ito, nagsimula si Trixie magtanong kay Era tungkol sa hidwaan nila ni Lilet. Partikular na sa issue ng mana, pinayuhan ni Trixie si Era na kung tunay na mahal siya ni Atty. Renan ay maghintay siya at huwag hayaang sirain ng mana ang kanilang relasyon. Ayon kay Trixie, may karapatan naman si Lilet sa mana at hindi dapat maging sanhi ng pagkasira ng pamilya ito. Lingid sa kaalaman ni Era at Trixie,
Si Sabrina ay nakikinig sa kanilang usapan. Nasa isang sulok ng kwarto. Tahimik lang si Sabrina. Ngunit ang mga payo ni Trixie kay Ira ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya. Mabilis na naisip ni Ira ang mga sinabing ito ni Trixie at nagsimula siyang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin upang mapanatili ang magandang relasyon kay Atty. Renan. Si Sabrina naman, sa likod ng lahat ng ito, ay nagsimula ng mag-isip ng mas malalim na plano. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Lilet ay nagsimula ng mag-isip ng paraan upang makipagkasunduan kay Era. Habang nagsakripisyo si Lilet para sa kanilang relasyon at sa pamilya. Kung ang tanging paraan upang magkaayos sila ni Era ay ang ibigay ang kanyang blessing sa kasal ni Era at Atty. Renan. Gagawin ni Lilet ito. Para kay Lilet, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaisa ng kanilang pamilya. Kahit na kailangan niyang magbigay ng isang malaking sakripisyo upang makamit ito. Samantala, nagsumbong si Sabrina kay Atty. Renan tungkol sa lahat ng kanyang narinig mula kay Trixie at Era. Nais ni Sabrina na magkaroon ng settlement upang makuha nila ang kanilang nais na bahagi ng mana. Si Atty. Renan sa kanyang mga plano ay nagsimulang magtulungan kay Sabrina at magpasya na mas mabuting magkaayos na lamang ang magkapatid upang matutunan nila kung paano paghatian ang yaman. Nais nilang magtagumpay sa lahat ng kanilang plano at nagsimula silang magtulungan upang magtagumpay sa mga susunod na hakbang. Isang araw, dumating si Lilet sa Keystone upang kausapin si Ira. Pinahayag ni Lilet ang kanyang kahandaang magbigay ng blessing sa kasal ni Ira at Atty. Renan. Ngunit nang dumating siya, hindi naabutan si Ira. Sa mga bantay, nalaman ni Lilet na umalis na si Ira dahil hindi maganda ang pakiramdam. Ngunit pa lamang si Lilet na si Atty. Renan ay naiwan sa loob ng Keystone. Kaya naman minabuti ni Lilet na kausapin na lang muna siya. Lingid sa kalaman ni Lilet, si Sabrina at Atty. Renan ay nasa gitna ng isang malalim na pag-uusap. Hindi na kayang pigilin ni Sabrina ang mga damdamin niya para kay Atty. Renan. Inakala nilang sila na lang ang tao sa Keystone. Ngunit sa kapagdating ni Lilet, naramdaman agad ni Atty. Renan na naroon siya. Nang makarating si Lilet agad na nagkalayo ang dalawa. Hindi nila alam na nahuli si Lilet at Kurt sa kanilang lihim na usapan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kasinungalingan ni Sabrina at Atty. Renan ay patuloy na umiiral. Lilitaw ba sa huli ang kanilang mga lihim? Sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Lilet kasama si Kurt ay nakipag-usap kay Atty. Renan. Pinahayag ni Lilet ang kanyang handang pagpapatawad at ang handaang magkaayos silang lahat. Isang malaking hakbang para kay Lilet ito. At nakita ni Atty. Renan ang pag-aari ni Lilet ng lakas ng loob upang magpatawad. Sa huli, ito na ang magiging daan upang matuloy ang lahat ng mga plano na matagal nang binabalak ni Atty. Renan at Sabrina. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.